Ikalawang araw na ng paghahanap sa dalawa pang bata na pinaniniwalaang natabunan ng landslide sa Talisay, Batangas. Pero hindi pa rin sila matuntun ng mga rescuer. Ang isang residente nahukay mismo ang katawan ng kanyang misis at 5 anak. Live mula sa Talisay, Batangas. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, bukod dyan sa Talisay, saang bahagi pa ng Batangas may naitalang mga nasawi? Jester, ayon nga sa Batangas PDRMO ay umakyat na sa 50 yung nasawi sa buong probinsya. Pinakamarami nga yung naitala dito sa bayan ng Talisay na ang bilang tumungtong na sa 19 at meron na ring 10 sa Laurel, Batangas kung saan landslide din ang ikinasawi ng ating mga kapatid. Nakamasid lang si Reynaldo sa 6 na kabaong na ito sa punerarya. Dito niya idiniretso ang misis at 5 nilang anak matapos mahukay sa landslide area sa barangay Sampaloc sa Talisay, Batangas. Hinding-hindi raw malilimutan ni Reynaldo ang bagyong Christine na umubos sa kanyang pamilya. Hinuhukay namin, hindi namin masalba kaagad dahil sa patuloy na lumaragas yung bato, may kasamang tubig. Hindi matatawarang sakit ang naramdaman ni Reynaldo nang matagpuan niya ang kanyang pamilya. Nahukay ko yung mga pamilya ko, patong-patong sila, 6 po sila kasama yung aking asawa. Bali po yung aking panganay na babae, 7 taong gulang. Tapos yung aking pong bunso po ay 2 months na lang. Hindi ko na po naisalba sila, kundi nakita ko po sila mga basag-basag na po yung mukha nila. Sa covered court dinala ang mag-anak ni Reynaldo kasama ang 12 pang namatay upang mabigyan ng disenteng burol. Nananatili naman sa ground zero si Erwin, umaasang mahanap pa niya ang kanyang anak. Sana naman po ay makita na at katulad po niyan ay may dadating na naman bagyo baka po sakaling magagawa ng parang. Hanggang ngayon po hindi po namin tinitigilan hangga't di po namin nahanap po yung mga nawawala. Ang ilang residente naman tuloy sa paglilimas ng putik sa kanilang mga bahay. Dahil sa kawalan ng supply ng tubig, sa burak na rin naglilinis ng ilang gamit ang mag-asawang ito. Karamihan naman sa mga bahay, halos wasak ang mga gamit. Sa bayan naman ng Laurel, 10 na ang namatay dahil pa rin sa landslide. Ayon sa Batangas Disaster Office, ang malaking volume ng tubig ang naging dahilan ng landslide sa Laurel at Talisay. Pinasinungalingan din nila ang mga kumakalat na impormasyong may kaingin o pagpuputol ng puno sa lugar. Wala po mga nagpuputol ng puno doon. Ang alam ko po ay sapagkat dahil nang rumagasa ang tubig, lumaki ang tubig sa baba, ito namang nasa sa itaas ay napuno na rin ang tubig hanggang sa lumambot ang lupa. Jester, kapapasok lang ng impormasyon mula sa Batangas PDRMO, yung ang isa doon sa 2 bata pa na pinaghahanap doon sa ground zero ng landslide area dito sa Talisay ay nakita na kani-kanina lamang at dadalhin na nga siya ngayon sa punerarya at once na maayos na yung mga labi ng bata ay dadalhin na rin doon sa covered court kung saan na nakahimlay rin binigyan ng madisenteng burol yung 18 pa na nakuha rin dito sa landslide area. Sa ngayon, Jester, gabi na naman, kinatatakutan ng ating mga kapatid na residente rito. Hindi na yung ulan, bagkus yung pagiging malambot pa rin ng lupa dito nga sa gilid nitong landslide ground zero. Jester. Iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.